nagrereklamo, nasaan na yung ano, yung audio, yung lugar, nasaan na yung ano mo, yung dating setup mo, bakit biglang nawala? Meron ho tayong inaasikaso ngayong mga panahon na to. Pagkatapos ng inaasikaso natin na to, balik na ho tayo sa ating original programming. Ito, rekta ho tayo dito sa pagbisita ni Bibi Sara sa mga kababayan nating OFW dyan sa Qatar. Ibang klase ho to mga kababayan. Mga napanood nyo ho, ibang klase ho tayo. Ayan ho ang gusto nilang i-impeach sa Pilipinas. Yan ho ang gustong i-impeach ng mga walang kahit tayo naman ho mga kababayan, talagang makikipagbalyahan. Pagka ano ho yan, pagka nakita ho natin, makikipagbalyahan ho tayo. Ano, parang nasa Davao lang ho itong si BP. Sorry. Hindi ako nakapagpapicture. Grabe naman ho yan. Yan ho ang gusto hong i-impeach ng administrasyon itong si Marcos Jr. At wala dito sa video na to, wala ho tayong maraming pag-uusapan. Rekta ho tayo sa punto, direct to the punto. Dito ho tayo kay Senator Dante Marcoleta. Na-miss natin tong si Kong Dante. Ilang araw din natin di nakikita tong si Senator Dante Marcoleta. Ito, napapakong pa rin ho tayo kasi medyo hindi pa rin ho tayo sanay doon sa Senator. Pero masasanay din ho tayo. Sen, mega love shoutout Sen ha. O yan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Mga kasama natin dyan sa Duterte, kahit tapos na eleksyon, nanalo na yung mga yan. Pero yung kanilang pagsasalita, kung gaano yung intensity noong panahon ng eleksyon, siya pa rin hong nakikita natin ngayong mga panahon na to. Saludo kay Senator Dante Marcoleta. Maraming salamat, sir. Saludo. Ewan ko lang, Sen, ano? Dito nga, ito, hawak ko na naman itong isang resulta ng survey na ito, naging, alam nyo, ewan ko lang kung ito'y totoo na, kasi itong mga nakalipas, kami dito sa palatuntunan to habang kayo nangangampanya, isa kami sa mga nanggagalaiti sa resulta ng survey Ano ha? Yung si Sir Jen, medyo napinobia na may phobia na sa survey. Pagka-usapang survey, medyo allergic na siya. Ito ngayon, mukhang naiba na ang mga survey pagkatapos ng eleksyon. Sen, alam niyo ba ito sinasabi? Naiba sa, anong ibig sabihin ng naiba? Naging makatotohanan ba? Naging konting mukhang unti-unti. Nagtotoo na ba sila? Nagtotoo na ng konti. Sen, ano ha? Kasi kung hindi pa sila magtotoo, ay mukhang babagsak ng industriya nila. wala na Mukhang wala na maniniwala talaga. Oo. Alam niyo ba ito na mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon. Ano ha? Wag mo na itong trust rating. Sige, gusto nyo? Sige. Ilagay nyo sa prompter itong yung trust rating. Basahin ko yung trust rating muna. Sige ha. Wala kasi dito sa ating item yung mga trust rating nasa prompter natin. Direct. Yung prompter natin tungkol doon sa trust rating. Wala pa. Sige, ito muna gagamitin ko. Ano ha? Mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Ayon po sa mahigit sa kalahati. Mahigit sa kalahati po. Kung halimbawa nakikipag-reconcile ang gobyerno, Jen, maging sensitive ka dun sa damdamin ng higit sa kalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi ka magagawa ng paraan para yung damdamin na yon ay maglubag man lang. Maglubag man lamang ng higit sa kalooban. kalahati ang sinasabi mo Opo, ito po. Sabi niya, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bago lang ito, mula May 6 hanggang May 8, 58% ng mga respondent hindi sang-ayon sa nangyari.
nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, anong gagawin mo riyan pag ganyan? Nakikipag-reconcile ka eh. Oo. Kasi dapat alam mo na, kumbaga sentimento na ng taong bayan ito, di ba? Ano sasabihin mo sa kanila? Abala kayo sa buhay nyo. Kahit na maging 60% pa kayo. Ganun ba sasabihin mo? Hindi ho. Ba't Mali yun. nagpa-survey ka pa? 26% ang sumang-ayon, 16% naman ang wala pong posisyon. Pinakamarami sa hindi sumang-ayon, nasa Mindanao, bay mantakin nyo, 96%, almost 100%. Kasunod po, Visayas na nasa 60%, Balance Luzon, 42%, Metro Manila, 38%. Reflection ng nangyari sa election dyan, di ba? Tama kayo, Sen. Yan din ang naging resulta ng eleksyon. Ngayon, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay na pakikipagkasundo, reconciliation. Alam mo, ito ang gagawin nila. Shen, ito. Pakita ko lang gagawin nila. Nag-o-offer ng kamay ng pagkakasundo at bigla ho silang bibira ng ganito. Hindi yan ito. Ayan. Bigla ho nilang gagawing tagapagsalita. Ito, anak ni Abad. Naku, may hugot ho yan kay Bibi Sara. Alam niyo ho ba mga kababayan na isa sa mga kinatalo ng ama niyan? Si Vice President Sara Duterte. Kaya galit na galit yung ali na yan kay Bibi Sara. Ngayon, gusto niyo reconciliation at gagawin yung tagapagsalita ng House of Representatives. Huwag na tayo maglokohan dito. Huwag yung sabihin, separadong ahensya naman yan, separadong sangay ng pamahalaan niyang House of Representatives at Senado. Ang House of Representatives at ang Malacanang, separado yan. Kalokohan ho yan mga kababayan. Huwag ko kayo maniwala pagka pinaandaran kayo ng ganyan. ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yun. Pananatilihin mo ba na yung damdamin na yun ay nag-iinit? Hindi. Kumbaga dapat papaglubagin yung kanilang kalooban. Kaya sila ang nakakaalam kung anong gagawin nila doon, di ba? Totoo. Kasi kung kaya mo sinusukat kung anong damdamin ng tao, para sa ganun, makagawa ka ng paraan. Kung paano pasasayahin ang kanilang damdamin. Pagkatapos wala namang nangyayari. Baka merong advice si Ginoong Frederick Go, yung kanilang economic advisor. Di ba? Kasi yun ang unang na-retain si Ginoong Frederick Go na advisor po ng Pangulo sa negosyo. Halimbawa, economic advisor sila. Siguradong napakataas ng mga pinag-aralan lahat yan. Paano nila pangangatwiranan na napakaraming ayuda ang ibinibigay sa tao bago mag-eleksyon? Na yun namang ayuda ay hindi naman paraan at hindi naman sagot para maiangat mo ang buhay ng bawat isang Pilipino. Mukhang ganun nga po. Pagsasayang lang Hindi naman sustainable yun. Pero economic manager sila. Di ba? Pag tiningnan mo kung magkano lahat yung 5 ayuda na yan dyan na binibigay nila. Kulang-kulang 200 bilyong piso. Ang tanong ko dyan, kasi kung ako magtatanong sa kanila, sino-sino nabigyan ninyo? Anong impact nangyari sa buhay nila pagkatapos nyong ibigay yan? Nako. Pinag-uusapan natin kalagayan pang-economic ng mga tao. Ngayon, wala silang pagkukulang, itong mga ito. Wala bang nagsabi sa Pangulo na, Mr. President, parang mali po yung ayuda na yan Kasi po, nagsasayang lang po tayo. Kaya po, dumami po ang utang natin dahil sa kabibigay po natin. Wala naman pong katumbas na production yan. Di ba? Kaya po, tingnan po ninyo yung growth natin. Consumption-driven lang. Pagkabigay po ng mga ayuda na yan, wala na. Pupunta po sila sa supermarket. Wala na po yun Pero wala po Swerte pa nga kung pupunta ng supermarket ko. Paano kung nagpunta yan sa Tong-Itan? Paano ba nag-scatter yan, nag-online gambling, di ba? Swerte pa pagka dinala yung na yan. Kasi sobrang kita to, baka maparami ko pa to. Ganun kasi mentality ng ibang kumukuha dyan O yung iba naman, pagka umabot yan ng grocery, talagang swerte na. Yung iba dyan, pinangsisini lang. Nakita nyo naman yung mga nagtutupad, mga kabataan, mga dalaging ding, di ba? Pagka pinambili ng milk tea yan, tapos ang usapan, ika nga. Yung 5,000 pinang-book ng airfare papuntang Boracay o kung saan pa. Yun pupuntahan yan. Kapos ang kita. May kita yung mga yan. Ika nga pangdagdag, panggastos. Hindi pambili ng grocery.
Diba? Yun ang problema natin dyan sa ayuda na yan. Hindi ho talaga, wala hong ambag yan sa ekonomiya ng ating bansa. Katumbas na production. Walang pagkakamali yung mga economic managers. Nako, dapat malalim nilang iniisip na mabuti yan. Paano ngayon yan? Oo. Mukhang dapat ma-realize nila talagang, aywan ko, yung Yun ayuda. yung sinasabi natin Saan ba ibinase yung retention? Oo. Dalawa lang kasi. Resignation, retention. Oo. O pinag-resign mo, inalis mo. Saan nakabase? Ano ba nagawa niya? Asan ang record? Oo. Nako. Isa naman, ni-retain mo. Bakit? Ba't mo ni-retain? Ano ba nagawa niya? Iba naman, nilipat mo. Di Isa ba? nilipat mo lang. Oo. Paano natin malalaman yung pagkakalipat niya, gaganda na ang kanyang performance dahil dinala mo ron. Oo. O baka mamaya, hindi naman niya rin alam yung pinuntahan niya. Dito may kasanayan niya, tinanggal mo, nilagay mo doon. Oo. Paano mo ngayon masasabi na kahit bagito siya rito, Oo. kasi Magpe-perform palagi siya lang sinasabi, you do not switch horses in midstream. Oo. Nasa midway ka na Pinalitan mo lahat ang kabayo mo. Nako. Pero nilagay mo doon sa... kumbaga sa track and field, nilagay mo yung isa doon sa pinakahuli. Nako. Yung isa nilagay mo, manakbo kayo. Walang ano Oo. Hindi calibrated Well, isa pa sa punto na kaya ko binanggit itong survey, Sen, na para baga nagpapakatotohanan ng konti, kasi ito pong resulta ng survey na ito, ng Pulse Asia, ay kabaliktaran ng survey na inilabas nila bago ang eleksyon. Sila din ang gumawa. Sila din po. Na sinasabing marami daw na mga Pilipino ang sang-ayon naman na hulihin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte Dahil bago mag-eleksyon. bago mag-eleksyon. Nung nalaman nila na natalo ang mga... hindi yung pala, kanya. mali pala tayo. Kaya nila kinokorek. Yun. Paano kaya nila... Dapat i-correct na rin ho nila niyan yung mga survey na ilinabas nila na kung saan ilinalagay nila sa bandang hulihan itong si Senator Rodante Marcoleta. Dapat, tayo kung papapitan, tatanungin tayo dapat ang pagkakasunod-sunod niyan. Bongo, Bato de la Rosa. Ganun ho yun, dalawa na yun, talagang nandiyan yan. Magpakatotoo ho tayo dito, wag ho tayong magplastikan. Papasok ho talaga si Tulfo. Sa gusto natin, papasok yan. Papasok ho siya. Kamukha siya ni Rapi May name recall, nakapagtrabaho sa DSWD, kahit papaano talagang nakaalagwa siya, di ba? Ganun ho yan. Nakapitalize niya. Merong apelido, nakapagtrabaho sa isang ahensya ng pamahalaan na kung saan talagang laser targeted sa mga mahirap at nakapagpakilala siya. Jackpot. Tapos pagkatapos nitong papasok yan si Senator Rodante Marcoleta. At sunod-sunod na ho yun, yung mga kandidato natin sa Duterte. Yan si Soto at si Lacson, di ba sinabi naman ho natin, kaya napaisip tayo kung bakit pa sila sumali dyan sa alyansa. Gayong, alam naman din natin na talagang malakas sila. Yan si Soto, meron ho siyang noon-time show na Ibulaga. Lagi ho siyang napapanood dyan. Si Lacson, di ba? Kapulisan, kasundaluhan, automatic kasama na yan. Dapat naging sundalo. Isasama at sasama. Isasama. Tapos naging senador na siya. Name recall, nandyan na yan. Awareness, nandyan na yan. Pagka nagsalita siya dati, ano naman yan yung Lacson na yan, talagang pabibo yan sa social media, kaya talagang may name recall. Tapos hindi ko dapat mawawala dyan. Yang si Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, at itong si Attorney Jimmy Bondoc, Philip Salvador, yung mga kandidato na yan, sila ko talagang maglalaban-laban doon sa mga natirang pwesto na nabanggit natin. Ito, kumbaga, magpakatotoo tayo. Yan si Lacson, Soto, at yan si Tulfo. Talagang papasok at papasok yan. Doon sa mga natirang kandidato natin, di ho natin malaman kung sino ang makakapasok maliban doon sa tatlo na yon. Pero sigurado tayo, hindi lang yung apat na yan ang nanalo. Hindi yung si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Senator Rodante Marcoleta, at yang si Camille Villar. Yang si manggagamit, ano yan? May sali sa bilang higa nga. Yang apat na yan, sigurado na yan . Pero alam din natin, sa sarili natin, na meron pang makakapasok maliban sa mga yan. Yang si Aimee, di naman natin yan. Paano kaya nila pangangatwiranan yung ganung bagay na no nakaraan pala nagkamali kami. Ito na pala talaga totoo. Ganun ho ba yun? Yun lang tamaan niya. Mataas ang nagsabing dapat ikasuhan, impeach ang pangalawang Pangulo. Ngayon po, ito babasahin ko pa isa, Sen, sa ating mga kababayan.
mas mataas daw po ang nakuhang trust rating ni VP Inday Sara Duterte at ama nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpara sa nakuhang trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano nila ipoprocess yun? Nako, yari. Ayun na nga. In-impeach nila eh. Oo. Yung isa, ikinulong. Nila Bakit mas mataas Oo. yung trust rating? Sa kabila nun, nang ginawa doon, ano? Kaya nga. Sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia Research, kung saan halos kalahati ng mga Pilipino nagsabing tiwala kay VP Sara at kay dating Pangulong Digong. Sa survey po, ginawa ng May 6 hanggang 9 na nilahukan ng 1,200 respondents, nakakuha po ng 50% trust rating si VP Sara, habang 63%, ito po hindi na ito Pangulo hindi na po ito Pangulo, pero 63% pa rin ang nakuhang trust rating ng dating Pangulong Digong. Sa pareho pong survey, ang nakuha lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ay 32%. Nako. Dito, ipakita niyo po yung nakita niyo po sa Pangulong, ang ibinaba ay halos 2 digits pa rin mula doon sa dati. Yan mayroon hong sa NCR ang laki pa ng ibinaba niya, negative 10%. O negative 10. Nako. Grabe, negative 10 undecided pala ito. Itaas mo ng konti, Direk. Ipataas mo ng konti para makita natin yung comparison. Okay, wala na. 38%. Yan ang sinasabi natin doon sa ating mga kababayan. Samantalang noon, bago mag-eleksyon, mukhang hindi ganyan ang resulta ng survey. Sen. At ang iba nga, ay nagsasabing mukhang pabor pa raw po ang mga Pilipino na ang dating Pangulo at ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ay naharap sa ganung mga asunto. Kaya nga siguro ibinibigay ang kamay ng pakikipagkasundo dahil nga dyan sa mga nakukuhang mga datos sa damdamin ng mga taong bayan. Totoo. Kaya kailangan lang na maging seryoso din kung paano mo pahawakan yung kamay na ino-offer sa'yo. Kailangan makita yung kaseryosohan at saka paano ginagawa, At yung katapatan, Jen. Yan, importante yun. Ngayon, paano mo susukatan ng katapatan kung wala ka namang ipakikita? Kagaya ng binabanggit natin kanina. Dapat merong mag-initiate mula sa kanila na kakitaan ng katapatan. Pero ewan ko sa social media naman, sa kabilang banda, para mapag-usapan lang natin, ibig ba niya sabihin kung nag-aalok ng pakikipagkasundo ay inaabsuelto na sa mga kasong kinakaharap nito, gaya ng pamilya Duterte? Kung ganun man ang nakikipagkasundo man ng administrasyon, kung meron naman anyang mga kasong kinakaharap Hindi naman yung nakikipagkasundo ang naglilitis sa kanya, di ba? Ang pinag-uusapan, yung kamay ng pakikipagkasundo, kung tatanggapin o hindi. Okay. Labas doon sa anuman yung kaso na inaharap ng isang partido, hindi ba? Opo. Ayun. Galing talaga tong session. Yun ang dapat na maunawaan ng ating mga kababayan. Kasi sa social media... questionable pa nga kung bakit dinala doon, di ba? Napakalaki ng legal issue tungkol dyan, di ba? Ayan. Hindi naman kumo nilagay doon, ibig sabihin may kasalanan na. Yung pa nga ibang usapin din Totoo. Kung may kasalanan, ba't di natin dito nilitis? Di ba? Nako. Anyway, basa lang ako ng ilang mga reaksyon, Sen, sa ating mga kababayan. Ang dami, binabaha tayo ng reaksyon Ang ating tanong sa palagay nyo, seryoso ba ang iniaalok na pakikipagkasundo ng Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya Duterte? Ang sagot po ng iba, ito na po. B, hindi po kasi di naman sila magaling para maging prosecutor. Ano ibig sabihin? Jesseline Polintan, Calgary, Alberta. Ayun. B, hindi po yan seryoso. Cheryl de la Cruz, Pasay. B, hindi. Wag na tayo pabudol. Sobra talaga. Aiko Uchida, Kagoshima, Japan. B, sincere dapat ang isang tao pag humingi
humiling ng kapatawaran. Kaya tayo talaga ay proud na proud sa pagiging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Anyway, Kong, sa ilan pa pong mga paksa na inihanda natin sa araw na ito. Pag-usapan natin, Sen, ito pong impeachment. Pero doon sa punto lang po na mga possible scenario, no? Ano ba ang posibleng scenario? Teka lang, by June 2, magkukunbin na ba agad ang Kongreso at ipupush na ba kaagad ang impeachment laban po kay BP Inday Sara? Di ba June 3 ang start no? Opo. Pero anong scenario na expect nyo? Kasi di ba parang presentation ng mga documents pa lang naman ata yun, wala pang proper hearing, di ba? Hindi, yung articles of impeachment ang Ayun, babasahin nila dyan. Oo. Ngayon, ang magiging consideration dyan, sapagkat ang magbabasa niyan ay yung majority leader siguro ng Senado. Ng Senado, opo. Wala pa naman, hindi pa naman sila nakapagtalaga bilang isang impeachment court, di ba? Opo, hindi pa. Well, sa akin, ang isang, di ko alam, no? Sa senaryo, halimbawa, maring mangyari, maring hindi, di ba? Okay, opo. Halimbawa, napag-usapan nila na, dahil nga sa nangyayari sa atin ngayon, Jen, nag-announce ng mass resignation ng ating Pangulo. Ninakala niya na ang performance na kanyang gustong makita para sa kabuuan ng bansa ay hindi na-achieve, Opo. Kaya siguro, iniisip niya na kailangan magtalaga ng sa ibang departamento para sa ganun, baka makabawi pa. Habang inaasahan natin itong mga ito, Jen, magkakaroon na naman ng impeachment trial. Ayan. Paano natin magagawa ito sa dalawang mga pangyayari? Gusto nating makabawi, pero nagkakaroon naman ng pagtatalo. Kung tatanggalin nga ang Vice President o hindi, parang yung momentum parang may epekto eh. Opo. Di ba? Paano kung maisip nung mga senador ngayon na na magagraduate naman sila sa June 30 pa diyan eh. Opo, doon pa matatapos ang 19 Congress eh. Oo, sa akin lang naman, palagay ko lang naman ito. Paano kung may magsabi na sa kanila na ayaw na namin ituloy ito? Posible bang senaryo yun? May senaryo lang naman ang Kasi pinag-uusapan natin. 23 senador natin ngayon, minus Sani Angara, di ba? Doon sa 23, ngayon, ano yung 2/3 ng 23? di 15. 15, mga ganun. 15, di 8 na lang ang magsabing ayaw namin. Matutuloy pa? Hindi sa akin lang. Nga, Hindi, sa akin lang naman. Naisip ko lang. Ayun. May paano ko sabihin nila na ayaw na di walang nagbilangan, halimbawa, ayaw namin, sabi nila, sila naman ang may kapamahalan nito kasi sila pa yung 19 Congress eh. Ano sasabihin mo ngayon dyan? Nako, kung halimbawa sinabi, hindi na namin tatanggapin, ayaw na namin umusad dyan. Kaya naman nilang gawin, di ba? Oo nga, Baka hindi na umabot doon sa kabila. Kung umabot naman sa kabila, iba ang composition, baka paglabanin uli. Bakit mo dadalhin dito yan? Di ba? Kung umabot naman sa 20th Congress, ganun ho mangyayari. Hindi, iba naman Ibang senaryo senaryo yun. naman Pwede yun, rin naman sabihin. Lalong mas marami yung magsasabi, ayaw namin. Ayun. It's only a waste of time. Akala ko ba kailangan nating makabawi as a nation. Nakaharap tayo sa maraming problema. Ayun naman kasi yung unang pinag-usapan na noon pa eh. Kung bakit kasi natuloy-tuloy pa yan eh. Nang dahil lamang sa isang tao na taga-Tacloban eh. Ayun. Yun nga yung pinupunto ni Toby eh. Si Toby, siya pala pa numero 1 tumutol doon, Huwag ituloy na yung impeachment eh, kasi makaka-apekto sa lahat ng kanilang kandidato eh. Kaya nga, kung nakinig lamang siya sa Pangulo, sinabi ng Pangulo, ayaw ko yan. Marami tayong problema. It's a storm in a teacup, sabi niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit akala ko ba ang super majority ay palagi nakasuporta sa Pangulo. Ba't hindi ka nakinig? Nga, bakit ang nangyari pa nagkapilitan? Sabi ni ni Congressman Toby. Ako naniniwala ako kay Congressman Toby sapagkat marami rin akong mga kaibigan na nagtapat sa akin. Nagkapilitan talaga. At ibang araw, hindi nila alam yung pinirmahan pala nila, impeachment. Totoo ba yung ganun, Seth?
Oo, sapagkat ganun? hindi, nagpaliwanag lang sila pero wala silang nabasa. Ayun, no. Oo. Tapos yung iba naman daw, ay, di na natin tutuloy yung proyekto ninyo yan. Pagka hindi kayo pumirma dito, meron pa Ayun ang sinasabi ni Congressman Toby at yun din naman ng Conditional release ipinagtapat ng sa akin ng project. mga ibang kasi marami rin naman akong kaibigan dyan. Oo naman ho, oo. Oh, ayaw lang nilang pasabi yung mga pangalan, Mga pangalan nila. Kasi Oo. nga raw po, yung conditional release, yun ang inaasahan nila kasi gagamitin daw nila sa kampanyahan. Sabi niya, pag hindi kayo pumirma, hindi na namin itutuloy yan. So nagsipirma sila. Ngayon, nung nagsipirma sila, hinahanap nila ngayon. Natapos daw po ang kampanyahan para wala namang lumabas na conditional release. Kaya nga nagsisisiyan. Nasaan na ito? Sabi naman nung sabi naman ng Department of Management yata, Ng DBM. budget. Wala namang pinangakong ganyan. O ayan, di bahala sila. Nako, disgrasya. Kaya pala ho, Kaya nga nagkakalaglagan. pati nga yung voluntariness ng pagsusulong ng impeachment, maku-question yan dyan Oo. Hindi ba? Totoo kayo. Tsak yun. may sapilitan, may pressure Paano gagawin mo ba yun sa sapilitan? Oo. Nanumpa ka Sinabi mo, maliwanag sa iyong kaisipan, maliwanag sa iyong personal na kaalaman na meron talagang katotohanan itong nandito. Ayun. Ngayon pala napilitan ka lang. Paano nangyayari yun? Oo. Yung mas malungkot pa sinabi niya. Kaya nga, ako, sa tingin ko lang, kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pagkikipagkasundo, tutuloy mo pa ba yan? Oo. Baka hindi ka maging katanggap-tanggap, baka hindi ka seryosohin habang iniaabot mo yung kamay mo ng pakikipagkasundo. Oo. Baka malamang hindi niya iabot ang kamay niya kasi hindi siya naniniwala. Hindi, baka ang maging argumento naman dito, Sen, ay hindi ko na kasi niya sakop yan Senado at saka Kamara na yan Hindi na naman sakop ng yan ng pagiging Pangulo niya. Maniwala ako sa iyo. Di ba? Kasi... Akala mo ba kaya nga meron ka super majority doon? Di ba? Tinutupad lang po nila daw kanilang trabaho. Di ba yun din ang naging tanong daw ni Sandro? Kung hindi ka, halimbawa, bakit nung sinabi niya na kung ako lang, ayoko yan. Hindi importante yan. Hindi makatutulong yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Oo. Bakit? Yung salita na yun, pinagkikibit-balikat lang yun? Mukhang ganun ang nangyari. Di ba? Aminin man nila o hindi. Kaya nga kung nag-o-offer ka ng kamay ng pakikipagkasundo, abay kinakailangan maging seryoso tayo. Ayun. Halimbawa, hindi ka naman nakakasiguro, paano kung halimbawa hindi nga natuloy, o kaya kung natuloy man yan, na-acquit. Kunwari lang, hindi natin alam kung ano mangyayari. Senaryo lang ang pinag-uusapan natin. Oo. Magiging maganda ba sa administrasyon kung na-acquit? Kaya nga, maaaring sabihin nila na kung ako lang, malay mo, ina-entertain na nila sa kaisipan nila. Kung ako lang, ayoko nang matuloy talaga yan. O baka naman gusto nila na gano'n na ang mangyari. Baka tumalab na sa mga mababatas. Kasi nga yung mga nagsasarbay, tumatalab na sa kanila. Nagsasabi na sila ng totoo Ganun ba? Ako na lang hindi nila pinapaliwanag kung bakit naging number 6 ako samantalang number 36 ako. Ay, mahirap talaga ipaliwanag daw yun Di ba? Mahirap ipaliwanag yun. Mukhang yun daw po yung nakalihim sa hiwaga, Sen. At ang nakakaalam lang. Hindi ba? Yung isang, ano man to? Yung isang media practitioner Nako. Hindi makapaniwala Oo. Ano? Narinig ko nga yung kanyang komento na gano'n, no? 2.8 lang naman ho yung mga yan. Paano nanalo niya yan? Di ba? Ang maganda rin yung hindi siya makamove on Natapos na eleksyon, dapat kumbaga na-realize, ganun pala. Hindi ba, kung ikaw ay yung media practitioner ka, ba't ganun yung mo? Kasi makikita mo na bias ka Kasi ang media practitioner, Sen, ako pagkakalam ko, tagapaglahad ka lang kung ano balita. Hindi ka magbibigay ng sarili mong opinion. Bayaan mo tagapanood mo ang Hindi magbigay. parang ikaw pa yung nagbibigay ng intriga na dapat hindi paniwalaan ang nangyari. Ayun. Tama ba yun? Ang kausap niya hindi naman ako Nagtatanong siya doon sa kausap niya. Mabuti pa nga yung nakausap niya, Sen, mukhang nakakaintindi Di ba? Kaya nga po, yaman din lamang nabanggit niya yan, Sen. Ako samantalahin ko lang po ang pagkakataon. Doon sa mga, alam niyo naman to, Sen, marami hong nanira sa inyo bagong eleksyon, pati yung kaisahan ay sinisiraan nila, pinupunan nila. Ngayon po, ako at ito, tayo kasi
Sen, ito natutunan ko rin po sa inyo, tsaka tinuturo lagi sa atin, kapag ka ang kapwa natin nasa pahiya na, nasa kalagayang pahiya na, hindi natin ugali na siya ay idukduk pa lalo sa kahiyan. Kundi ang naging ugali natin, kapag ka nakita natin sila nasa sadlak na sa kahihiyan, ay tulungan pa nating bumangon, baka ma-realize nila na sila ay nagkamali. Di ho ba? Yung iba, hindi ganun eh. Ay iba ho kasi pinaninindigan. Parang aso na No. nakahandusan, sinisipa pa eh. Di ba? Yun na nga po. Kaya ako may paanyaya sa kanila. San, pagbigyan nyo lang ako ng maikli lang. Sige, anyayahan mo. Ang akin hong paanyaya sa inyo, doon sa mga vloggers, influencers, mga kapatid namin sa profesyon sa media, kung mayroon kayong tanong tungkol po sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo, bakit kami nagkakaisa sa pagboto, sa paghatol, tawagan nyo po ako, i-message nyo po ako. Iyan po isang lesson eh. Ipaliliwanag natin sa kanila. Sen, gagamit tayo ng mga may karapatan, para Hindi, ikaw magturo. ang papaliwanag Hindi po nun. ako, hindi po ako. Wala kang akong karapatan. magano eh. Oo. Kaya nga tayo nag-aanyaya. Para ho tuwing eleksyon, alam na ninyo. Di ba? Yun ho mga vloggers. Again, inulit ko po ang aking panawagan ha. Sa mga vloggers, influencers, content creators, mga kapatid po namin sa profesyon. Kung talaga yung gusto nyong maliwanagan. Yan. Kung gusto nyo talaga maliwanagan. Kasi kung ang maliwanag na maliwanag sa inyo, gusto ninyo lang palabuin, Oo. ay hindi kayong inaanyayahan ni Jen Subarjaga. Yun. Kung gusto nyo talaga maliwanagan, at para sa ganon, tuwing darating pong eleksyon, hindi na kayo magtataka bakit merong ganong mga sinasagawa. Ayun, schedule niyo po. Ang Kahit dami anong naman araw. yung mga yan, nagmamaang-maangan lang dyan. Oo. Alam nila eh. Alam Ayun na nga. Well, pero ako buong puso ako nag-o-offer sa kanila. Na iset nyo po. Meron ho kaming mga... Aanyayahan mo sila. Aakayin mo sila. Nako, kahit na po kayo, inaalimuran nyo kami. Kahit kayo galit. Susunduin mo sila sa sasakyan Kung mo. kinakailangan, pameriendahin ko pa bago at pagkatapos. Para mapakinggan lang ninyo. Yun lang. Isang lektura lang yan, isang leksyon na mapakinggan nyo po. Para pagkatapos, sabihin nyo, ganun pala. Meron palang ganun na mga tinuturo sa inyo kung bakit yan ang nangyayari. Halimbawa, mahigit 100 yan dyan. Ayan, Yung 10 lang makapakinig sa'yo. Ay, nako. O doon sa taong kakasangkapanin mo para ipaliwanag sa kanila yan. Ayan, Napakalaking bagay na yan. Jen. Totoo Di ba? po. Ayan. Buong puso at talagang buong pagmamahal yung aking paanyay sa kanila. Kung kayo po naman malayo sa Metro Manila, meron din po kaming gagamiting mga kasangkapan para kayo ay alalayan at mabilis pong makasasagot sa inyong mga katanungan ukol sa bagay na yan. Tamang-tama, Sen, nanonood pala sa atin ng mga taga-Central ngayon. Sa pangunguna po ng Kuya Sherwin Casas. Nanonood po ngayon. Kuya Sherwin. Na pwedeng magpaliwanag din yan. Ay, nako, ano po ito? Batikan yan eh. Sa Buong ganyan. puso. Buong puso at buong galak na magpapaliwanag po ito sa pangunguna po ng Kuya Dong Dades na nanonood din po ngayon sa atin. Schedule niyo po. Again, ang aking inuulit ko po, wala po itong halong pag-iimbot o sama ng loob. Basta kayo po may tanong ukol sa bagay na yan, yung Harinawan kapagkakaisa. din maantig silang lahat sa iyong paanyaya. Yan, opo. Sa tapat na paanyaya mo sa kanila. Oho. Para rin sa kanilang kapakinabangan. With sincerity and... May merienda pa ka May merienda pa sa gawa po. Gagawin ko po yan para sa inyo. Magbabasa ka pa, yan o. Dami Ito po. Sinamantala ko lang yung pagkakataon, Zen. Ito po, resulta ng ating... Hindi pa pala resulta. Basa pa po ako ng mga reaksyon. B, palabas lang po nila yan para sa rating. UNESA, Yubinlong, Hong Kong. B, hindi po seryoso, pakitang tao. Action speaks louder than words. Huwag puro salita. Gumawa rin po siya ng action para ipakita yung sincerity na sinasabi niya. Jason Morales ng Maynila. B, pakitang tao. Sad sa trust rating. Perlito Horca, Caloocan City. B, pakitang tao lang. Ron Pelaez ng Laguna. A, kung totoo, Rafael Eblano ng Cavite. Meron pang isa. Alanganin yun. Ibig sabihin, ayaw niya rin eh. Di ba? Nag-A nga. Tapos kung totoo. B, not coming from the heart po. Sherry de la Cruz ng Dubai. B, hindi po
kasi hindi seryoso. Dapat may aksyon agad. Ricardo N. Cruz, Barangay Anos, Los Baños, Laguna. B. Pakitang tao lamang. Randy A. Rasos, Lasam, Cagayan Valley. B. Hindi po, pakitang tao lang yan. Haina Bolando,